Eto na nga mga kababayan, no? China, binalaan ng Pilipinas na huwag makialam sa nangyayaring tensyon sa Taiwan, mga kababayan. At grounding ng F-50, FA-50 fighter jets. Mga kababayan, inalis na po ng Philippine Air Force. Maaalala natin noong nakaraan, meron pong bumagsak na FA-50 fighter jets po ng Philippine Air Force. At dahil nga po dyan ay grounded po muna yung mga fighter jets natin. Pero sa ngayon, inalis na po yung pagkaka-ground po ng mga eroplano na yan at siguro na i-check na po, no, ng maigi yung mga eroplano na yan. At ang MECO po, may contingency plan para sa mga OFW sa Taiwan na kung saan ay maaaring maipit po mga kababayan kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, no, dyan po sa Taiwan at talagang mag-proceed yung pananakop po ng China sa Taiwan. Dahil maalala natin, no, nagbabala po ang China sa Taiwan, mga kababayan, na kung saan kung hindi daw po susuko ang Taiwan at babalik sa mainland China ay kukunin po nila ng pwersahan ang Taiwan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright, so yan, alamin natin itong mga kababayan. Ano sa palagay ninyo, no? Nababaliw na ba itong China, mga kababayan? Diba? Imagine ninyo yun, nagbabala po sa Pilipinas na huwag maikialam, no, doon sa nangyayaring tension sa Taiwan. Yung Amerika nga, hindi na aikialam Pilipinas pa. Pinaghahandaan kasi ng Pilipinas, mga kababayan, is yung pag-i-evacuate po ng mga Pilipino o mga OFW po. Tandaan natin, no, na mahigit 200,000, no, yung OFW po na nandiyan sa Taiwan, mga kababayan, no, na kung saan ay maaari pong maapektuhan. Okay, so yun yung pinaghahandaan ng gobyerno natin, di ba? Maapektuhan yung mga yan pagka nagkaroon po ng malaking gera o malaking digmaan diyan po sa pagitan ng China at ng Taiwan. Dahil umiinit nga po yung kanilang ginagawa at tumataas po ang tensyon dyan sa rehiyon na yan, dyan sa parte na yan ng Asia. So alamin natin itong naging statement po ng China, mga kababayan. Let's go. Binantaan naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Huwag daw makisawsaw, mga kababayan. Grabe, no? Baliw ata itong China, no? Tayo nga, kulang sa mga armas at kagamitan Makikisaw-saw pa tayo sa tension sa Taiwan. Ano na? Diba? Mas malakas ang Taiwan kesa sa atin. Diba? Ano na mangyayari sa Pilipinas kung pati tayo makikisali dyan? Hindi tayo para makisali. Diba? Hindi tayo nagpapalakas ng ating puwersa. Hindi tayo bumibili ng mga eroplano at barko para makipaggera po sa China. Yung po ay gagamitin nating pandepensa kung sakasakaling ang China po ay may gawing hindi maganda sa ating bansa. Di ba? Binantaan naman ng China ang Pilipinas na huwag makisawsaw sa nangyayaring tensyon ngayon sa Taiwan. Buwelta naman ng palasyo, hindi makikialam ang Pilipinas basta hindi tayo madadamay sa gulo. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Diba? Tama naman hindi tayo makikialam hanggat hindi tayo nadadamay sa gulo, hanggat hindi tayo ang inaatake ng China. Diba? Hanggat hindi tayo ang ginagalaw ng China at hanggat walang nangyayaring masama sa mga mamamayan ng Pilipinas, hindi tayo gagalaw dyan. Wala tayong pakialam dyan. Diba? Ang pakialam natin, ang concern ng gobyerno natin ay yung mga OFW na nandoon po sa Taiwan. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusog. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. We advise the relevant people in the Philippines not to provoke and play with fire on the Taiwan issue. Those who play with fire will get burned, mga kababayan. Masusunog daw tayo, mga kababayan, no? At wag daw tayong makialam doon sa mga nangyayaring gulo. No, at huwag daw tayo maglalaro ng apoy,
no, doon po sa Taiwan issue sa pagitan ng China, no, at ng Taiwan, mga kababayan. Wala naman tayong pakialam doon. Bahala kayo diyan. Ang concern namin, yung mga mamamayan na nandun, no, yung mga OFW namin, no, ng Pilipinas na nandoon sa Taiwan. At huwag niyong gagalawin ang Pilipinas dahil sigurado pag nandito kayo, no, dito kayo manggugulo sa Pilipinas, malalaman nyo at matitikman nyo ang galit at puot ng mga Pilipino. Makakatikim kayo sa mga Pilipino. Nako po, yari kayo, 'di ba? Alam niyo naman ang Pilipino ay sadyang mga pinanganak na matatapang, 'di ba? Sang-ayon ba kayo diyan, mga babayan? Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Masusunog Naman ng daw. Malacanang, wala tayong balak makialam. Pero ibang usapan kung madadamay tayo. Tama. Lalo't mahigit 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all. Pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Yun ang maganda ron. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Yun, di ba? Sila nakikialam sa ginagawa ng Pilipinas. Pero tayo ayaw nilang makialam sa ginagawa nila sa China. Ay sa Taiwan. Ironically, nababaliw ang China. Alam nyo, mga babayan, no, hindi natin alam kung paranoid o praning, no, itong China o dahil sa kahihit-hit nila o kakatake nila ng penta-penta na yan, mga babayan. Kaya ganyan sila mag-isip. Diba, ganyan sila, no, napaparanoid na sila, mga babayan. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Diba? Nababaliw sila eh. May pinupuntirya daw tayo, no? Diba ganyan yung mga taong praning, yung mga taong paranoid, no? Na pagka may ginagawa yung iba, isipin nila sila yung tinatarget. Gawain kasi nila. Diba? O any defense and security cooperation between the Philippines and other countries should not target a third party or harm the interests of a third party, and still less threaten regional peace and security or escalate regional tensions. May ginagawa ba tayong tension, no, diyan sa ating karagatan? Karagatan natin 'yan, mga kababayan. No, yang EEZ, no, wala pong West Philippine Sea, huwag kayo makulit. Wala raw West Philippine Sea, mga kababayan, sabi po nila. Okay, so paulit-ulit nating sinasabi ng Pilipinas na hindi sila ang tinatarget. No, bagkus nagpapalakas tayo ng ating puwersa pang depensa. No, yan yung laging ina-explain ng Pilipinas. Pero etong China, ini-insist nila, no, na sila yung tinatarget sa pagpapalakas ng puwersa ng Pilipinas. Diba? Kundi ba naman talaga mga paranoid at praning na etong China? Aloy. Sa balak nating bumili ng mga armas, tinabla naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. Tama. That is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar. Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at tiyakin ang seguridad nito. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Tama. Hindi naman kaya ng Pilipinas gumawa ng isang gera eh. Hindi natin kayang pumasok sa isang malawakang gera. Diba? Naisip ba ng China yan? Ay nako. Sakali man daw na matuloy ang pagkupkob ng China sa Taiwan, binigyang diin din ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Yan no. O, ito yung contingency plan na yan, mga kababayan, na sinasabi natin. No. Ito yan, pakinggan natin ha. Tiniyak ng Manila Economic and Cultural Office na nakalatag na ang plano para sa mga OFW sa Taiwan sakaling magka-emergency sa gitna ng banta ng pananakop umano ng China sa Taiwan. May unang balita si Rafi Tima.
Mula sa dagat hanggang himpapawid, nagpakita ng kanilang puwersa ang China. Nagtapos ang iba't ibang military exercises na ikinasaan nila bilang babala sa mga nagsusulong ng Taiwan independence o pagsasarili ng Taiwan. Ang Manila Economic and Cultural Office na nangangalaga sa mga Pilipino sa Taiwan tiniyak na walang dapat ika-alarma. Kasado na rin daw ang contingency plan para sa mahigit 100 at 60,000 Pilipino roon kung magka-emergency. We have been meeting to discuss the contingency plans. We also would like to assure our OFWs and OFW families of the safety of their loved ones in Taiwan. Handa naman ng Philippine government under the Marcos administration na tulungan sila. Name of master and nationality, over. Kinumpirma naman ng National Security Council na nakalabas na sa katubigan ng Pilipinas ang Chinese research vessel na Songhang. Your intention and next protocol, over. Tumugon na rin ang crew nito matapos hindi sagutin ang ilang beses na radio message ng Philippine Coast Guard. What is quite unusual, no, sa response ng isang Chinese research vessel, ang sabi nila is that they're going to Indian Ocean to catch fish. Wala naman tayong namataan na nagbaba sila ng gamit. Nyo, sinungaling talaga kayo, no? Pupunta kayo sa Indian Ocean. Anong ginagawa nyo sa loob ng Pilipinas? Oh. Diba, punta kayo ng Indian Ocean, doon kayo sa South China Sea dumaan, huwag kayo sa loob ng Pilipinas. Kalokohan yan. Yung ginagawa na yan ng China. Diba? Kalokohan yung ginagawa na yan at dahilan na itong Chinese research vessel na to. Sinungaling, dapat sinampahan na yung mga yan eh. Diba? Dapat hinuli na. O, dapat di na pinakawalan yung mga yan. Dapat ganun ang ginawa ng Pilipinas dyan. What is quite unusual, no, sa response ng isang Chinese research vessel, ang sabi nila is that they're going to Indian Ocean to catch fish. Baliw. Baliw kayo, China. Wala naman tayong namataan na nagbaba sila ng gamit whatsoever that we can say na nagkakandak sila ng MSR. Kaugnay naman sa planong pagbili ng F-16 fighter jets mula Amerika. Nagche-check ng mga ano yan. Nagche-check ng mga submarine yung mga yan. Kaya nandiyan dyan yan, mga kababayan. No? Chine-check nila kung may submarine ba na nakapalibot, no? No, malapit. No? Diyan po sa Taiwan dahil sa kanilang ginagawang military drill exercise. Diba? Natatakot sila. Yun lang yun. Ganun yun. Yun yung ginagawa niyan. Yan yung mismong ano niyan. Yan yung mismong target niyan. Yan yung ano niyan. Baga, yan yung binigay sa kanyang mission. Diba? Yan yung mission niya. No, guluhin tayo. No, yun yung nakapokus siya sa ganun. Paghahanap ng mga ano, ng mga submarine. Diba? O, tapos sumagot sila nung tapos na yung military drill ng China. Diba? Tapos na yung pagpapaputok ng China. Diba? Sa Taiwan. O, yun yan eh. Malinaw, mga kababayan. Diba? Tiniyak ng National Security Council na hindi ito makakasama sa anumang third party. We would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the AFP modernization program. Ito ang unang Diba? Part yan na modernization program. At ito pa mga kababayan, yung eroplano po na FA-50 fighter jets ng Pilipinas, no, makakalipad na uli at magagamit na uli ng Philippine Air Force. At siguradong etong China ay mapapraning na naman. Okay? Inalis na ng Philippine Air Force ang grounding ng FA-50 fighter jets halos isang buwan matapos ang pagbagsak ng isa sa mga unit nito sa Bukidnon. Tapos na rin suriin ang lahat ng natitirang fighter jets. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, plano nilang gamitin ang mga ito sa Cope Thunder Exercise 2025 kasama ang United States troops na isasagawa mula April 7 hanggang 18. Yan, no? Good news yan mga kababayan dahil po pwede na rin natin yung gamitin sa pagpapatrolya. No, dyan sa West Philippine Sea o dyan sa ating EEZ. Yun yung dapat gawin dyan mga kababayan at gamitin po, no, dyan sa ating karagatan na pang patrol, no, pandagdag suporta. Diba? Kesa naman nakatenga yung mga eroplano na yan,
no, gamitin natin, 'di ba? Bilang pang-patrol natin diyan sa karagatan natin. Alright? So yan, ano masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? Okay, tayo sa uli sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.